Okay, so salamat po sa Panginoon. Na-welcome po nyo kami dito. Tagal na po kami nagpe-pray ng mag-asawa para po mabisita namin kayo, but marami po kasing mga pagkakataon na pinapriority rin po ang inyong pastor. So, just allow me to talk to you, to open my heart. Honestly po ay tinawag po nila akong crying pastor sa amin. At before we continue, as I honor your lead pastor, si Pastor Jeff, siya po kasi yung aking ano ba tawag? Bayaw. Yan. Nung una po kasi yan, dati po, kung di po nyo kilala, siya po yung dating sakristan before. Yes. At ang ginagawa ko lang po noon para po ma-invite ko siya sa church, parang sinusuhulan ko. Bibigyan po siya noon ng pamasahe niya para lang po maka-attend sa church. And thank God, nag-response po siya ron sa tawag ng Panginoon. At ngayon po ay narito siya as I honor my dear brother. Come with me please first. Ito po ay ginagawa ko kahit saan po ako pumupuntang mga church. Kahit po ako yung senior pastor niya. At the same time ay my brother-in-law. Ngayon po ay narito bilang pag-honor ko din po sa kanya. Okay, may interpreter na ako doon para din ako mahirapan pa. So, thank you so much. I do believe the best interpreter, your seatmate. So, okay. Siya po kasing aking, at nagpasalamat po ko kasi nag-response po siya tawag ng Panginoon. As I honor him, bilang inyo pong lead pastor here in Montreal, ay kung sa ibang church po ginagawa ko na pag po ako nag-i-speak ay ino-honor ko first. Pero naunahan po ako eh. Yung pagod ko po nung dumating kami doon po sa long trip. Sabi ng misis ko, parang ayoko nang bumalik ng Pilipinas. Ay, wag naman. Kawawa yung naghihintay doon kasi hintayin nila tayo. So, noong pong nagbigay po si Shama ng sobre sa akin, welcome, nabigla nawala yung pagod ko. So, open secret naman siguro sa inyo na yun. Biglang nawala yung pagod ko. So, sabi ko, naunahan ako. Pero for my gratitude sa inyo pong, ako po, ginagawa ko po talaga ito sa akin po mga, kung peso kasing ibibigay ko, malamang hindi mo naman ito magagamit dito. Kaya, actually, nag-ipon po talaga ako ng peso. Kaya nga lang, sa tingin ko din naman yung magagamit dito. So, ang ibibigay ko na lang po sa kanya, ito po yung dala ko naman talaga, galing po doon sa amin sa Kabanatuan. Kung dati 100 pesos ang binibigay ko sa iyo, para po, 100 pesos para lang po siya mapatin ko. Pero ngayon po naman ay, hindi na peso, $200 na for you, my dear. God bless you, my dear God. Thank you, God bless. Okay. Sunod, babawi tayo. Thank you. So, ginagawa ko po talaga yan. Kaya po, hindi ko po alam doon sa Kabanatuan kung bakit. Kaya siguro gusto lang nila ako magsalita sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, pag in-invite nila ako, wala taga kayong kadala-dala. Gustong-gusto niyo ako nagsasalita sa inyo. So, ganun po tayong ginagawa ko. Pag po yung nag-invite sa akin, pag tumayo na ako sa pulpito, ino-honor ko po siya as resident pastor doon po sa pupuntahan ko. Yun po isang gratitude sa pag-invite niya sa akin. So, kaya thank you, Pastor Jeff. Well, hindi ko alam kung saan ako magpapasimula. Ako naman po kasi ay mabilis lang magsalita. Kapag wala na ako sasabihin, tapos na ako noon. Ganun lang ako kasimple. No? Wala naman po kasi yung pwedeng pagmalaki. Siguro kung kasing ako'y pogi ni Philip, baka ako, di ba? I'm very proud to stand before you. Kaya nga lang hindi ko hindi binigay sa akin ni Lord yun kasi kung nangyari yun, malamang batang kaya po ako ngayon.
Just talk to me. Baka artista ako ngayon. Pampatagal lang po ng kabayon. Okay? So, salamat po sa Panginoon. At narito po ako. Ganun lang po talaga pag Sunday, masaya tayo. Why? We serve the living God. Amen? Imagine mo sa bahay, palagi ka na nakasimangot. Pagdating mo pa rito sa church, nakasimangot pa rin. Tingnan mo yung katabi mo. Look the person beside you. Anong itsura? Diba? Anong itsura? Mukhang ubas o mukhang pasas? What do you think? Pasas, ubas? 50-50. Okay. So, thank you so much. So, ngayon pong umaga, ang topic po natin, honor your father. Sad to say, marami pong mga pagkakataon na saka lang po nagbibigay ng parangal sa kanilang mga magulang kapag kahit iyak at papurin sabihin mo pa sa father mo, it's too late. Amen? So before it's too late, now is the best time for what? To honor our father. So, sorry to say sa mga nanay, kasi tapos na kayo, inabutan ko ngayon ay Father's Day. It's time to honor our father at husband sa mga pagkakataon pong ito. Ito po ang sabi kasi ng banal na kasulatan. Follow with me. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano pong sabi niya? Honor your father and mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving. So napakaganda po nitong word na ito. Gusto mong humaba ang iyong buhay? Gusto mong maging successful? Ang isa ho na kanyang binabanggit ay, honor your father. Sad to say, especially in the Western country, malaking problema pong ating mga young people today. Kung sa Pilipinas, ang sigaw ni Rizal ay kabataan ng pag-asa ng ating bayan, but where's the youth now? Sometimes, mas matapang pa yung bata kaysa sa magulang, especially kapag kain ay kumikita na ng pera, kapag yan ay nakatapos na, di ba? So, hopefully, lalo po yung ating mga kabataan, ay bagamat kung kayo po ay maging American o Canadian citizen, don't forget, you are blood by Filipino, di ba? Filipino blood tayo. Dapat wag natin makakalimutan yon. Tama po ba ako doon? So, yung culture dapat wag natin makakalimutan na tayo pa rin ay Filipino by blood. Okay. Kasi yun po ang malaking problema natin. Kasi na-adapt natin ngayon yung kultura ng ibang bansa na hindi po naging, actually hindi tagapited as a Christian. Ito po ang sabi pa niya doon sa isang bahagi na binabanggit niya rito. Tingnan ninyo ang sabi niya. Malinaw ho dito, no? Sabi niya, this commandment and the blessing attached to it are repeated, ano sabi niya? Throughout the Old and the New Testament. From Old to the New Testament, repeatedly. Binabanggit ho niya ito. Pinapaalala niya. Yung pong Old Testament is a shadow of the New Testament. Wala pong New Testament kung wala pong Old Testament. Okay? So ito po yun. You need to follow. Di ba? At sabi ni Jesus, hindi naman sa pinapawalang bisa ko yung batas. Kundi sabi niya, naparito ako para ito ay isagawa at ipaliwanag sa inyo. So malinaw ho doon na gusto niya talaga na maunawaan natin, mahalaga ito sa buhay natin. Ulitin ko, ngayon po ay Father's Day, kaya I'm talking about the father. So, sorry nung muna doon sa mga nanay, at mag-focus tayo sa mga kabataan din later. Okay, maganda ho, malaki naman monitor. Kaya nga lang po, medyo yung mata ko talaga ay nagkakaroon ng problema. So, next one, sabi niya, Ephesians chapter 6, verse 2, follow with me mula po sa NLT translation. 1, 2, 3, basa. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. So, once you obey, or once you honor your father, sabi niya ganon, itong magandang pangako with a promise. And what the promise of God?
later, pag-usapan natin yan, sa mga susunod. Okay. So, sabi niya rito, ang araw ng mga tatay, daddy, papa, tatang, ama, kung ano pa man tawag ninyo, ano pong sabi niya rito? Sa kanila ay araw ng pagpaparangal, pagpapasalamat, sa kanilang paggabay at pagtataguyod sa ating mga pamilya. Hindi po tayo naging tao kung wala po si tatay at si nanay. Kaya nga mas concentrated tayo, nakapokus tayo ngayon sa tatay. Di ba? So kahit sabihin natin naging irresponsible siyang tatay, kahit sabihin natin na hindi siya talaga naging mabuting tatay, pero tandaan mong mabuti, hindi tayo naging tao kung wala si tatay at si nanay. Sabi mo nga sa tabi mo, wala ka kung wala si tatay. Di ba? Yes. Kung wala yung mga tatay natin, wala tayo. Kung hindi man sila naging model, good example, at hinahanap natin the model father, na minsan hinahanap natin, actually, the good father, sabing ganon, ano nangyari? Sabing ganon, the good father, di ba? Ano daw ho? Father loves God. Di ba? Ito daw yung mga hinahanap natin. But maraming tatay, hindi sila talaga yung naging modelo sa atin. Mostly, mas nagiging model natin yung ating mga nanay. Tama? Di ba? So, hindi sila talaga naging model natin. At sabi nila, a good father love his own wife. Not the wife of your neighbor. Di ba? The wife of your friend? No. But your own wife. So, sa ibang bansa ay okay lang kung isa, dalawa, tatlo. Di ba? Isang malungkot, hindi naman chismis, isang kaibigan namin, na culture nila yun eh. No? Pinapunta pa siya sa ibang bansa at namimiss na raw siya with his 3 children. But sad to say, pagdating doon, mayroon na palang ibang binabahay. At ang matindi noon, magkasama sila. Di wow. Papayag ka ba na may kahati ka? Di ba? No. Di ba? Hindi pwede yun eh. Kaya nga lang, kultura nila yun, wala tayong choice. Pero sa atin, yung pangalang boyfriend, girlfriend, matingnan pa lang yan eh. Di ba? Ba't ka tumitingin sa kanya? Sabi, kung gusto mo, na wag tumingin, dukitin mo yung mata. Di ba? Magmamahal ka ng pogi, so, wala kang magagawa. Di ba? Ganun yun eh, no? Nagmahal ka ng pogi, nagmahal ka ng maganda. So, choice mo yun eh. Ikaw pumili niyan. So, kaya mahalaga maunawaan natin. So dito, kaya sabi niya, ito yung pagkakataon natin na ma-recognize na, ma-honor natin yung ating father. So ang tanong natin ngayon ay, alam ko meron pa tanungan, naghang, ayaw lumipat. Ayun. Sabi niya, how can you honor your father? So maganda sana ng discussion yan. Nakapokus tayo dun sa ating mga wife and children ngayong araw na to. Kasi gusto nga natin mabigyan ng parangal yung ating tatay bago na mamahuli ang lahat. So tatanungin ko kayo, kailan niyo huling pinasalamatan ang inyong tatay? Do you remember? Kailan? Yung anak ko, mabilis lang yun sila magpasalamat kapag Daddy, I love you. Papa, I love you. Nako, nakakatakot. Kasi sigurado, pag sinabi mong, diba? Thank you. Dapat i-ready mo yung pitaka mo. Nakakatakot. Kaya minsan, pag tumatawag sila, Papa, what? What are you Hindi ko marinig, sorry. Diba, choppy, what? Diba? Pagtatawa na yung mother, yung nanay, magtatawa na yun. Nako, bingin ang tatay niyo ngayon, hindi na kayo marinig niya. Kasi pag pera, nabibingi ako, hindi ko marinig eh, no? No, nakakabingi pala pagka walang pera, di ba? Kaya tanong natin ito, di ba? How can you honor your father? So I give you a 3R. Tingnan natin kung tumama doon sa ating mga ginagawa. Sabi niya una, respect. Yes,
The first are respect. Our Father need our respect. It's biblical. Itong sabi ng Biblia, Ephesians chapter 6, verse 1 and 2, Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is right to do. In the other words, sabi niya, honor your father and mother. Mula sa TEV translation, kaya tatlo yung kanya sinasabi. Respect your father and mother. Many times we obey our parents, o especially our father, pero yung sunod-unod lang, pero walang respeto. Yung parang ganito, sabi ni tatay, anak, medyo busy sa pag-games, kung anong pinagagawa. So, inulit, anak, busy pa rin. Napalakas ang boses ni tatay, anak! Anong sagot mo? Po! At least nangupo. Di ba? Di ba? So, and your father told you na, okay, get kung ano pa man ang pinapakuha sa iyo. Halimbawa, yung basurahan, di ba? O, tapon mo yung basura. Sumunod naman. Kinudinampot yung basurahan. Pero simula sa basurahan, halat na dinaanan niya, naglaglag din yung basura. At least sumunod. Di ba? At minsan hindi pa ganon. May kasamang padyak. Para nagmamarcha. So without respect. But they obey. Diba? So malaking problema natin yon. Kaya sabi niya dito, ito, pakinggan nyo. Our obedience, respect, and honor to them is a father's joy. Especially if there is a gift. Oy, daw ganda, di ba? Alam na this, mga anak. Nung pong Mother's Day, umuwi po yung aking mga anak. Kasi po si Mika ay nasa Pampanga nagtatrabaho. Si Jabez po naman ay nasa Aurora. So, umuwi po sila sa Cabanatuan Park. Kasi bihira ko na po sila makita with my, si Bunso, nasa Baguio nung po nag-aaral. So, bihira na talaga kami nakikita. Dahil sa Mother's Day, so they invite me to go to SM para mag-dinner or lunch. Dinner. Nag-dinner kami. So, okay. Siyempre, medyo nagpatagal ako nag-parking at para maka-order na sila. Eto na kamo. So, sarap ng kwentuhan. Inaya kami rin sa isang kainang masarap-sarap. Madalit salita natapos ang kainan. Magbabayaran ngayon. Of course, pareho silang may trabaho. Di ba? Ang expectation ko, silang magbabayad. Nung bayaran na, they asked me, Pa, give me the money to pay the bill. What? So, tinignan ko si Mrs., sabi ni Mrs., Mother's Day yun, alangan ako magbayad. Oh my goodness. So, okay, so wala akong ma-choice kundi bunutin. Sabi ko, may kasaman ako, pero siyempre, nagdadahilan, wala akong cash. Di ba? Ganun no? Yung parang bang nag-date kayo, di ba? Pagbayaran na, naku, niwanan ko yung wallet ko. Where's my wallet? I'm missing my wallet. Di ba? No? Di ba? Ganun no? O, so, di ba? Uy, alam na this. Sino nakaka-relate? So, ganun no? Okay, yun na lang kayang card ko. Sabi ko, pwedeng card? Pwede daw. Naku, walang lusot. Pwede palang card. Huwag na muna yun. GCash na lang, GCash. Ayan. So, kinuha ko yung aking cellphone. Naku, nag-lag. Hindi okay. Hindi taga-okay, no? Pero wala tagang gustong bumunot. So, wala akong choice. Meaning to say, nabayaran ko. So, after that, babaan na kami. Sabi ng babae, kay mama sumama, mamimili raw sila. Yung lalaki naman sumama sa akin, mamimili din. Sige ka, ganun na para makapagpalit din ako ng gamit ko. So, kuha-kuha ng gamit. Siyempre, mga binata na they choose yung mga branded ang kinuha. Ito na uli. Nakakuha na rin yung aking anak ng pantalon. Saka ako nakakuha na rin. Naghahanap pa ng branded na follow para daw magamit siya sa ministry. Of course, pag ministry ang usapan, so tatay, sige, okay anak, sige go. So ito na, nakakuha na, nakapag-fit na kami pareho. Then, nung bayaran na naman, inahintay ko siya na babayaran ng aking anak. Engineer
Di ba? Engineer, di ba? So, engineer, so, ang iniisip ko, magbabayad siya. Maya-maya, sabi niya, pa, ito na. So, tulak ko yung pushcart. Where's my son? Ako na lang nakapila ngayon, where's my son? Yeah. So, I have no choice. Kinuha ko naman yung card ko ngayon. So, makita ko, what? How much? Bira, sabi ko, mas mahal pa yung napili niya kaysa sa akin. Buti na lang, yung isa hindi kumasya sa kanya. By the way, Father's Day ngayon. Mga anak, huwag kayong gumana sa anak ko, ha? Kasi sila ay, siyempre doon, medyo minimal ang sweldo. Pero dito, ibang klase dito, di ba? So, sana naman, right after this, alam na, itutuloy pa ba natin? Para baka gusto na niyo akong pauwiin. Hindi pa, okay pa mga anak, okay pa. Ilan ba tatay natin dito? Pakitasan kami ng mga tatay. Tatay, okay. So, yung mga tatay, kung siyempre, kagaya ni Pastor Jeff, yung mga anak niya bata pa, hindi pa nila kaya yun. Pero may mga trabaho na rito mga anak, just wait. Okay. There's more. Parang di binasa. Binasa ba ninyo? Binasa ba? Binasa? Okay, binasa. Siyempre, yung mga tatay, talaga malakas ang basa niya kanina, di ba? No? Siyempre, they need gifts and cash. Yes, yes. Di ba? So, ganun yun talaga. So, kung wala pa yung bata, yung asawa mag-ready na later. Okay. Ganun talaga. Sabi nga nila, panapanahon lang yan eh. Sabi mo sa'yo, panapanahon lang yan. Okay. Wala kayong choice. Kinuha nyo ako, pinilit nyo akong papuntahin dito. Okay. So, the next one is recognition. So, our Father needs recognition. Sabi mo, recognition. First, respect. Then, next one is recognition. Naku, sabi ko, 15 minutes lang ako. Mukhang sumobra na eh. So, mukhang nagising akong bigla eh. Okay, tuloy natin ito. So, recognition. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Yes, the head of the family, ang sabi ng Biblia ay the father. Sabi mo, a father. Yes, the head of the family is the father, but who is the neck? The neck. Sinong neck? Ha? Totoo yung mga babae. Sabi nila, yes, pastor. Preach on, pastor. Preach on. Yes, di ba? The head is the father, but the neck, sino daw? Yung daw babae. Yung daw asawa. Okay, tuloy natin. But yun ang sinasabi niya rito. So we need to recognize our father. Sino pa man siya, wala pong perpektong tatay. Even meron pong imperfection sa buhay. Diba? Wala pong perpektong tatay, maging nanay, or family. Wala pong perpekto. But sabi niya, the head of the family ay ang tatay. So you need to recognize. Amen? Hindi yung anak. But the big problem today, kapag yung anak nakatapos na, tapos si tatay hindi talaga nakapag-aral, hindi siya naging ganito, ay nakakalungkot. Diba? Pero hopefully sa God is able, walang ganan. Hello? Walang umimik. Mukhang kayo pa yatang unang makakatulog sa akin. Pero alam niyo sa church, natutuwa ako kapag ako nagsasalita na may nakakatulog. Why? Two things happen. Nakatulog ka na, nakasambaw ka pa. Di ba? Ang ganda. Di ba? So, napakaganda noon. Pero ako kanina, parang ako makakatulog yata eh. Okay. The next one, sabi niya, not only the head of the family, but the protection of the family. Protector. So, we need to recognize the main protector of our family, aside of our God, dapat yung tatay. Kaya nga lang minsan, mas weak yung tatay kaysa doon sa nanay. Napupunan ninyo yun? Yung tatay, at least Christian tayo. Pero honestly, kung di kayo naging Kristiyano, nung kayo hindi pa mga Kristiyano, tingin tayo sa labas, yung mga tatatay, malalakas ng loob niyan kapag nasisipa ng kabayong pula. Di ba? Malalakas ang loob niyan. Pero honestly, ayon sa psychology, sa research, mas weak yung lalaki kaysa sa babae. Kaya pagka ang unang namatay ang babae, hindi tatagal susunod yung lalaki.
Pero kung namatay ang lalaki, mas nagtatagal yung babae kasi kaya nilang tumayo mag-isa. Di kagaya ng lalaki. Mahina sila roon. Then another one, sabi niya, the pastor of the family. Una dapat ang tatay. Kaya dapat yung tatay ang unang nakakilala sa Panginoon. Pero matitigas ang puso kunwari eh. Kaya napunan ninyo, bihira sa mga churches ang nauna ang tatay nakakilala sa Panginoon. Di ba? Mas marami yung babae. Pero yun dapat ma-recognize natin na dapat ang tatay ang siyang pastor una ng ating tahanan. The leader. Dapat ikaw ay nagli-lead. Di ba? Ang problema natin before, especially sa probinsya, dahil sa hirap ng buhay, ang sasabihin ng mga magulang, punta na kayo sa church, dito na lang muna ako. Di ba? Maraming naiiwan ng mga tatay at yung mga anak na naroroon. So, hindi taga sila nagiging mentor ng kanilang pamilya. So, dapat the leader and the mentor of the family, dapat yung tatay. Nagagawa ba natin, mga tatay? Dapat ikaw nagli-lead first sa worship, prayer, devotion, communion with God. Dapat yung tatay ang siya nagli-lead. Pero mostly, yung nanay ang siyang nagli-lead doon. And another one, the provider of the family. Diba? Inilagay sa balikat ng tatay yung dapat siya ang mangunguna. Kagaya ko po, pastor ako. Full-time pastor ako. Chemist po ako. Kay Mrs. Umaasa. Mga tatay, kumusta kayo? Siya po kasi ang may business, ako po ay naka-full-time. Kasi po, nag-divide po taga namin. Kasi nakita ko po before, ang Mrs. ko po ay registered midwife. Nung nasa hospital po siya, hindi po talaga makakakayanan namin. Kasi naka-full-time pastor ako, wala po akong fixed allowance. And even today, kaya po ako nagpapasalamat sa mga kapatid natin dito na sinusuportahan po nyo ang Pilipinas. Wala po akong fixed salary. Wala po akong fixed na tinatanggap din sa church. Mas ngayon po nakasuporta ako sa mga worker natin kasi nagpaparami tayo ng mga worker. Nag-usap po kami ni Mrs. mag-concentrate ka sa trabaho, sa financial, para dun sa ating mga anak, at ako ay magko-concentrate dun sa ministry. Nung na-divide po namin yung aming trabaho, nag-succeed po yung church natin. Ngayon po, yung fruits po nung labor na ginagawang iyon, ito po little by little, nag-grow po yung church natin. Kasi, na-focus ko ngayon yung aking sarili kung saan gagawin ko. Diba? Kasi, hindi man ako magtrabaho, kakain ng pamilya. Kasi meron po akong asawa na meron po kaming negosyo. So, ngayon, naisipan namin kasi kapag ikaw ay naka-fix salary, katulad dito, naka-fix salary kayo, nakita nyo yung increase, medyo mabagal. Ang laki po ng expenses. And the big problem of people outside Philippines, o yung mga nag-abroad na lang, sabihin natin, ang isa pong pressure sa inyo pagdating dito sa ganitong mga lugar, kinakain po tayo ng sistema ng mga, loan dito, loan doon. Parang tumahimik bigla. Ano nangyari? Di ba? So you need to work hard for what the reason? To pay all our obligation. Di ba? So, masyado tayong nainganyo kagad ng mga bumapasok sa atin. Hindi natin nakita na kinakain na pala tayo ng sistema. Face the reality. Dati nabubuhay naman tayo kung anong meron ka. Right? Diba? Nabubuhay tayo nung meron tayo. Kaya nga nakita mong lumalaki ngayon yung pasok ng pera, lumalaki ngayon yung expenses na iniisip mo. Diba? Upgrade ng gadget dito, paganda ng ganoon, kuha ng ganito, palit ng ganon. So, habang lumalaki rin yung gastos natin. Before po, iniisip ko noon, pag tapos ko yung aking sasakyan, magkakaroon ako ng extra money na maisasave. Pero nagulat ako, hindi rin ganun nangyari. Wala na kaming binabayaran, pero bakit wala pa rin akong savings? Kasi merong mismanagement. Diba? So, bakit natin pinag-usapan? Kasi yung tatay dapat siya yung provider Ang problema nga, kung isa lang kumikita ngayon, tapos yung expenses naman, kaya ang advice talaga namin, kung kaya ng mag-asawa na mag-work, much better. Pero merong time frame.
para ma-enjoy natin yung blessing ng Panginoon. At minsan, hindi na naging blessing, pati gawain na apektado na, di na tayo makadalo kasi you need to earn money to pay our bills na isang dawakmak. Sana po ay hindi kayo nararanasan ninyo, mga kapatid dito yon. At wala na kumikibo. Para na pag-isip ninyo bigla nag-compute. Di ba? So, okay. Kasi paano natin ipoprovide yung needs nila kung puro pay dito, pay doon, pay dito, pay doon. Yung needs ng pamilya, mas atin na ngayon, kinokontrol na ngayon yung para sa ating pamilya kasi we need to pay first our obligation outside the family. So, kailangan po natin na ma-manage na mabuti. Okay, tuloy natin. In a few minutes ay tapusin natin. Sabi niya, anak, dapat natin ibigay ang pagkilala sa mga tatay kung sino pa man sila. Dahil hindi tayo naging tao kung wala si tatay at nanay. Okay, sorry. Nanay, ang respeto at suporta ninyo ay kailangan ng tatay dahil siya ang inaasahan ng Diyos. So kung yung anak ay napakahalaga ng ating pagrespeto, pagkilala sa kanila, ganun din po yung mga nanay. Kung ikaw man ang mas malaki ang income, ikaw mas malaki ang trabaho, mas maganda ang kalalagayan mo, mas nakatapos ka o ano pa man, tandang mo mabuti, kailangan po ng ating mga asawa ang ating pagrespeto at pagsuporta. Okay po ba yung mga nanay? Sorry Father's Day ngayon kaya pagbigyan natin muna yung mga tatay, makabawi man lamang sa oras na ito. Sabi mo sa katabi mo, panapanahon lang yan. Okay. Di ba? So, palapakan natin ng Panginoon. Masyado na kayo nagiging seryoso Yes. So, maiksi lang naman ito. Sabi ko sa inyo, maiksi lang po ako masalita. Kaya, sa next na lang po tayo magbawian. So, yan po. Ang wife daw po, according to some pastor, wife like a teacher. Why? And husband like a student. Kasi daw po yung teacher, salita na salita, turo ng turo, at yun namang lalaki, yung husband naman, parang estudyante, hindi marunong makinig at sumunod. Mga tatay, pambira na si Pastor, akala ko ba magkakakampi na tayo ngayon? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Diba? Para naman fair, baka di nila tayo mamaya pakainin sorry. O diba? Nakita nyo? Ang problema pa natin sa mga nanay ganito, maglilinis yan. Habang naglilinis, kasabay bibig, pabiran man kayo, kalat kayo ng kalat dito, trabaho na dito, pagod na ako ng kalilinis dito. Tapos nakita yung gamit ng tatay nila. Ito na may tatay nyo. Ito naman yung kalat niya. Manang-mana taga kayo sa tatay ninyo. Ba't nadamay kami? Wala naman kami kasalanan dito. What happened? Pero mga nanay dito, hindi ganun, di ba? Di ba hindi ganun ang mga nanay dito? Ba't walang umaamin? Di ba? Tapos sabi niya, pagod na, I'm so tired, I'm exhausted. Isipin mo, nagtatrabaho ka, pati bibig, kaya yung mga lalaki, wala laki buhay. Okay, bahala ka magsalita, bahala ka sa buhay mo kung magaling. Tapos pagka nagsalita ka naman, magagalit din naman lalo. O anong gagawin mo? Diba? So, speechless. Okay? So, malaking problema natin. By the way, sabi lang naman, pero hindi ko alam, ganun ba yung mga nanay dito? Yung mga anak na lang tanongin natin, ganun ba yung mga nanay dito? Sorry po nasisipog pa ako, di pa talaga nakaka-recover yung aking summer Minsan po sa isang board meeting ng mga pastor, kasama po yung mga leader ng church, nagmi-meeting po sa church. Maya-maya po ay may dumating na young people, dala-dala po niya yung kanyang maleta. At sabi niya, Pastor, gusto ko po, dito na lang po kami tumira sa church Sabi nung nanay, ba't ka naman dito titira sa church? Nakita mo naman dito, laki-laki ng bahay natin, ba't doon tayo titira? Ba't dito ka titira? Laki-laki ng bahay natin. So, ganun din tanong ng tatay, ba't man gusto mo rito anak na tumira? Laki-laki ng bahay natin. Pagkatapos magsalita ng mag-asawa, nagsalita yung pastor, o nga naman, anak, ba't gusto mo rito sa church tumira? Kasi po, pag dito po sa church, ang babait po ni tatay at saka ni nanay. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Nakaka-relate ba kayo? Di ba, saya?
Sabi ko sa inyo, saya ngayon eh, okay? So, tuloy natin ito. Okay, tapusin na natin. So, the next one, the third, so sabi niya, requisite of a father. Yun daw pong need. Need of a father, yun lang masimple. Kaya lang po, requisite ang ginamit natin kasi para madali matandaan. Anong una? Respect. Secondly, recognition. And third, requisite. Okay. Ano daw naman ang kailangan ng mga tatay? So, kailangan natin maunawaan ito na every one of us, meron tayong kailangan sa buhay. Especially the father. Itong sabi ng banal na kasulatan. In Genesis chapter 2, verse 20 to 22 ay ganito. Summarize na lamang natin. Gumawa ang Diyos ng babae para makasama at katuwang niya. Sa ibang translation ay katulong. So, hinanap natin yung mas magandang translation. Makasama, hindi kaaway. Ulitin ko. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi kaaway, kundi kasama. Amen? Katuwang, hindi katulong. Pero yung mga babae, sabi lang, mas maganda raw katulong. Parang ganito lang kasimple yan. Maglalaba ako, di ba? Tapusin mo. Ganun yan, di ba? Katulong lang eh, no? Katulong lang ako, kung ano lang pwede. Tutulungan ko lang ikaw. Kaya mas gusto nila yan. Okay. So, dapat maunawaan natin ano talaga yung prinsipyo ng Biblia. So, kaya sa amin, naglagay siya ng babae para may makasama. In time of needs, merong spouse na makakatuwang ka. Hindi lang isa ang may dalahin. Kaya daw ito ay kailangan ng lalaki. Nung si Adan ay nalungkot, sabi ng Biblia kasi, nang likhain niya ang daigdig ay napakaganda ng lahat ng ito. Pero sa kabila ng maganda na, kompleto na lahat ng pangailangan ng tao, ba't nakita niya si Adan nalungkot? At sabi niya, hindi maganda sa akin nilikha na walang kasama. No. So kaya ginawa niya yung babae. Para may makasama at makatuwang. Kaya ako po noon, nag-asawa po kasi ako noon ay magkasunod kami lang Pastor Jeff ng edad eh. No? Naglungkot-lungkutan lang ako. Mayroon magpastor na walang kasama. Kasi po nung po ako nagpasimula, mayroon po akong kontrata doon po sa akin, commitment ko po doon sa aming head na bawal muna ako manligaw. Pero nung makita ko yung misis ko, wow, ganda babae, pambihira, biglahong, di ba? So biglahong nabago ang puso. So sabi niya, ang kailangan daw ho ng lalaki ay support. They need support. Kaya nga raw katuwang. Akala ho nyo malakas na lalaki, no, nagkakamali kayo doon. Naglalakas-lakasan lang po ng loob yung mga lalaki. Ang lalaki daw po ang siyang king post of the house, but the beam of the house ay yung babae. Kaya mabuhay ang isang bahay kung di po matatag. Nakakita na ho ba kayo ng bahay na puro poste? Di ba wala? At naging matibay yung kapag naroon yung babae. Di ba? Siya yung pinakang beam, kaya po naging matibay yung pong bahay. So they need support. Support emotionally, physically, materially. They need our support. Not only the wife, especially the children. Our father need our support. Hindi sa lahat ng oras ay malakas at matatag ang inyong mga tatay. Kailangan tayo ng ating mga tatay. Our love. Pag sinabi nating love without action is meaningless. Uy, papasok na naman tayo doon. Di ba? Love in action. Wala pong lalaki na nagsabi ng I love you, then tapos na. Di ba? At kahit yung mga babae, ako po'y kinakabahan. Pag sinasabi ni Mrs. sa akin na, Papa, mahal mo ba talaga ako? Kinakabahan ako noon kasi may kasunod yun. Kaya ang palagi kong sagot ay, hindi pa ba sapat na bigyan ko ikaw ng 3 anak? Yeah, diba? Hindi pa ba sapat iyon? Mayroon na tayong 3 anak. Kasi, pag sinabi kong oo, they ask something. No. Ganun po yung misis ko talaga, yes. Pag po, alam niyo, ang problema natin sa mga babae ay ganito.
Sila po ay hindi mabilis makalimot. Halimbawa, birthday, anniversary, mga special occasion, alam po nila yan. At kapag hindi mo napansin sila, todas ka. Halimbawa, anniversary ninyo. Diba? Magang gigising yan. Paikot-ikot doon sa bayan. Inaantay ka niya na batiin mo. At kapag ka, magluluto pa yan. Diba? At pag kayo nakaharap na roon, kain na tayo. Kumain ka mag-isa. Bakit ka nagagalit? Wala. Diba? Diba? Kasi yung mga babae, gusto nila, mabigyan mo lang sila ng something, masaya na sila. Bigyan mo sila ng isang pirasong flowers, with chocolate, lalo kung may cash, ay talagang pumapalakpak yan. Di ba? Saya-saya niyan. Yes, yes. Di ba? So, I always telling to my wife, doon sa mga special occasion na yon, sabi mo sa akin ahead of time. Ano ba yung gusto mo? At paghahandaan ko. Kaysa magagalit ka pag hindi ka nabati. Diba? How many times nag-away kayo, nagkaroon kayo ng discussion kasi hindi ka nabati na gusto mong batiin ka? Eh kung sinabi mo yan ahead of time, di naka-ready ka. Tama? Eh yung lalaki kasi, hindi yan. Kung gusto niya magbibigay sa iyo, ako, pag nag-isip ako gusto ko malaki, bibigyan kita ng sasakyan. Why? Kasi makakasakay din ako, mapagdadrive ako. Bibigyan kita ng bahay kasi titira din ako doon. Eh, babae hindi ganun eh. No? Bigyan mo lang nga siya ng isang flowers, okay na yon. Diba? Masaya na siya roon. Parang di naman totoo yung mga babae, kuwari pa kayo. Pakipot pa kayo? Diba? Di ba napunan ninyo yun? Hindi tayo ganun ka-showy. Na. Enough na sa atin, I love you, that's all. Enough. Eh sa kanila hindi, dapat may something. Hindi sila satisfied sa I love you. Hindi nakabubusog ang I love you. Hindi yan ang pwedeng pambili ng lipstick, di ba? Ng bag, di ba? Kaya you need to show your love. Gusto niya nakikita, hindi drawing. Ganun yan, di ba? So, malungkot. They need love. And, ayan, respect na ipausap na, care. Kailangan din natin yung pagkalinga sa kanila. Balik naman tayo sa honor. So, last few minutes, napahaba ako kasi sabi ni Pastor Jeff, pag-grow iksian na yun, no? So, pinipilit niya, habaan mo, kanya gano'n, no? Ako, sanay lang po kasi sa amin ng 15 to 20 minutes, enough na ako noon, satisfied na ako. Di ba? Eh dito, kung sabagay, sarap dito, malamig, kaya okay din lang sa akin, di ba? Eh sa amin ho kasi ang init, talagang tumatagaktak yung pawis kung ganyan. No? Lalo puro sa lagari, grabe ho dun, nakita naman yung ulo ko. Eh ang bubong ho dun, ang lapit lang, siguro pa mga 9 feet lang ata yun, no? Kaya ho, pag tumalong ka, delikado. Eh ang init pa. Di ba? So, tumatagas talaga gano'n. Nakita naman yung ulo ko, di ba? Hirap. Kaya maiksi lang po ako rin magsalita. Sabi ko nga sa inyo, pag wala na sabihin, tapos na ako doon. Okay. So, honor, then blessing. Our Father need to bless them. Especially kung ikaw pinagpapala na. Kasi nga may pangako ang Panginoon, kapag ino-honor natin sila, di ba? Tayo pagpapalain ng Panginoon. The word honor from the word honorarium. Yung mga honor student, pag in-honor ka, anong binibigay? May medal, certificate, ribbons, kung ano-ano pa. So kaya pag nag-honor ka, dapat mayroon kang something na ibinibigay. So finally, when you should the Father be honored? Kailan? Hindi ho kung kailan ho patay ng kanilang mga paa at sasabihin mo, Papa, I love you, I love you, I love you. Hindi ka na yung maririnig. Saka ka magbibigay ng something kung kailang hindi naman niya kaya na. Diba? Ngayon ho yung pagkakataon na ma-enjoy pa niya, kaya pang kumain ng masarap, kaya, gusto pa niya magsuot ng maganda. Now is the best time. Okay? So sabi natin, now is the best time to honor your father or your husband. So now is the time to bless them. May I call to all fathers here? Pwede po bang pumunta kayo dito at para po ay maipag-pray ko po kayo? Lahat po ng tatay.
Lahat po ng tatay dito kayo. Sino po ang tatay na wala dito? Lahat po ng tatay. Yan. Tatay din po ako. Ulitin ko po na wala pong perfect husband, perfect father. So we need to understand na lahat po sila ay meron din pong mga kailangan. Amen? So may I call all the loved ones, spouse, or sino po pong kapamilya nila ay pwede po bang lapitan ninyo ang inyong asawa o tatay? Kung mayroon pong kasama dito, much better na tabihan po ninyo. Okay? Yan, sige po. Ito po kasi yung pagkakataon natin na maipadama yung pagmamahal po natin sa ating mga husband or father sa oras po ito. Bilang tatay, husband, mga nanay-anak, patawad. I ask forgiveness in behalf. Mahirap pong umamin ang mga tatay sa mga pagkakamali. Diba? Bihira po ang tatay na naghingi ng sorry, lalo po sa kanyang mga anak. Si Jabez po ay isa po sa actually rejected in our family before. Ayaw po namin talaga siyang buhayin that time kasi nga po ay medyo mahaba po kasing kwento, pero in a short, rejected po siya sa amin. At ang prayer ko ng Lord, kung hindi rin lamang mo ibibigay sa akin na ang aking anak pong ito ay maging kompleto, much better na kunin mo at hindi na ako magpapastor. But I cry to God nang lumabas po si Jabez at kaya po naging Jabez siya. Ang name po niya, Honorable. Nagbigay po talaga siya ng matinding kagalakan sa amin at nag-excel po siya ngayon. Siya po ngayon ay recognize po namin na preacher doon po sa church. Kaya po, pag wala ako, siya pong tumatayo doon po sa mga ministry natin sa Pilipinas. At nang humingi po ako sa kanya ng tawad, na-release ako with my wife. Umiyak ako at sinasabi ko sa kanya na, forgive me, sorry, mahal na mahal ka namin. Kasi tao din naman ako, pero mahirap pong gawin yun na humihingi ka ng tawad sa iyong anak. But the Lord touched me and comfort me. Pinadama niya sa akin na, anak, you're forgiven. Kaya po dun sa mga asawa na minsan po ay hindi nyo kami maunawaan, in behalf, patawad. Patawarin po nyo kami na minsan po ay nadadala kami ng stress, pressure, pero deep in my heart, mahal na mahal po namin kayo. Hindi lang po nga ganun ka-showy kasi na kami mga lalaki. Mas kinikimkim namin yung aming nararamdaman kaysa sabihin namin ito sa inyo. Doon po sa husband and wife, pwede po maghawak kami kayo and I will pray for you. Sige. Habang inaawit po nila itong awit na ito ay manalangin po tayo sa pagkakataon pong ito. Can you raise your hands? Let's humble ourselves before Him.
Appreciate the goodness of God. Father in heaven, as senior pastor of God is Able, I'm here today. I humbly before you. Lord, you are a loving Father, a merciful God. Stretch your holy hand and touch every one of us, especially the father and the mother, husband and wife. Lord, embrace them. Bind them with one accord, one love, one faith in the name of Jesus. And again, Lord God, we humble ourselves. We ask forgiveness. Kung hindi man po nila nasabi ito personally sa kanila pong asawa, sa kanila pong mga anak, ito po yung best time, Father God, to release us. To remember, Father God, your plan to the family. Salamat, Panginoon. Dahil po mayroong mga tatay na tatayo ngayon as a king, as a pastor, leader, shepherd of the family. Give them boldness, anointing, power, wisdom, to know what they're best to do to guide their family. Especially the young people today, Lord God. Malaki pong problema ng society. Masyado na po silang nahook. Lalo po itong aming mga gensing ito, kailangan po talaga ng mga model father para po ma-guide po namin sila papalapit sa iyo. Kaya Ma, tulungan mo po ang mga tatay na ito na tumayo po sila bilang pastor na kanilang tahanan, Panginoon. Ang kanila pong dapat unang i-guide ay ang kanila pong pamilya. Papalapit sa iyo, Panginoon. My dear brethren, as servant of God, I declare to you and I release blessing upon blessing over your family and all the works of your hands in the name of Jesus, that continue to bless and pour out His love, His mercy, at patuloy na kayong pagpalain. Saan man kayo patutungo, gabayan kayo ng Panginoon. At ang umagang ito ay maging pagpapala sa bawat pamilya. Father, salamat po ng marami. Ang bendisyon po ay ginagawad namin sa pamilyang ito. Salamat po, Ama, dahil ikaw po ang author ng family. Kaya Lord, yung pong plans mo, yung pong Panginoong direction ng kanilang future, we depend on you. We rely on you, Father in heaven. And thank you so much, Lord God, because you are God of mercy. Ikaw po yung Diyos namin na patuloy na tinatawagan at nilalapitan. Bless them, Father God. Salamat po, Ama, dahil ikaw yung Diyos namin na palagi, Panginoon, na umuunawa sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Ang bendisyon at pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Gabayan po tayo saan man po tayo pumaroon. Mula ngayon ay bigisin tayo ng isang pag-ibig at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. So, embrace your husband. Lahat po ng mga nanay, embrace your husband. Yes, embrace him. Yes, yes, sige. O, yung may families, yes, yes, embrace, 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 embrace. Yes. Hug and kiss. Yes. So, thank you so much. God bless you all. Thank you so much. Thank you, Lord. Yes. Praise God. Sige po, patuloy po tayong tumayo. Let's declare the victory. Can we just give a clap of hands